Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, nagkaroon nga ng pagtatalo sa pagitan dito ni Sakuragi at ang mga kaklase nito. Hindi kasi sila naniniwala na itong si Hanamichi ay isa palang mayaman. Kaya naman, sa inis dito ni Sakuragi ay agad niyang idinayal ang kanyang cellphone at meron itong tinawagan. Hello? Yes, it's me, Hanamichi Sakuragi. Meron akong ipapagawa sa iyo. Meron kasing tatlong siraulong na nanakot sa akin na ibaban ako sa loob ng restaurant na pag-aari ng lulo ko. Gusto ko sanang silang ang iban mo at kailanman ay hindi makakapasok o maging ang pamilya nito. Saad ni Sakuragi na tinitignan ang tatlo na may pangbubuli sa kanyang mga mata. Tila pinagpawisan ng malapot ang tatlo sa narinig mula kay Sakuragi. Hindi nila inaasahan na mayaman pala ang binubuli nila noon pa. Sir, may problema ba dito? Tanong ng waitress na napansin marahil ang kanina pang nakatayong tatlo. Miss, kilala mo ba ang taong yan? Tanong ni Sanji sa waitress. Tumingin naman ang babae kay Sakuragi. Agarang namula ang mukha nito, subalit umili siya bilang sagot. Mayabang ka. Hindi ka naman pala kilala ng mga nagtatrabaho dito. Tapos sasabihin mo, pagmamay-ari nito ng lulo mo. Sino ba yung lulo mo? Nagtatrabaho din ba yan sa bukid kagaya mo? Pangiinis na saad ni Ace kay Sakuragi. Maya-maya pa ay dumating na si Butler Lee kasama ang manager ng restaurant na kilala si Sakuragi at ang lolo nito. Sir, bati ni Butler Lee na yumukod pa kay Sakuragi. Sir, gulat na bulalas ng tatlo. Oo, sir, amo ko siya at butler naman ako ng pamilya nila. Saad ni Butler Lee sa mga nambubuli kay Sakuragi. May problema ba tayo dito? Sir Sakuragi, kayo po pala. Kumusta po si Don Fermin? Tanong ng manager. Tila nabuhusan ng suka ang mukha ng tatlo sa labis na pagkagulat at pagkapahiya. Apo ka? Ikaw ang apo ni Don Fermin na matagal nang hinahanap? Saad ni Ace, hindi sumagot si Sakuragi. Bagkus ay naupo na lamang ito nang hindi tumitingin sa mga ito. Manager, paki-escort na lang ho ang tatlong ito palabas. Kung ano man ang sinabi ng amo ko, sundin nyo na lang. Kung ayaw nyong ipaalam ko pa ito kay Don Fermin at ito mismo ang kumastigo sa inyo. Pagsaad naman ni Butler Lee sa manager. Samantalang, nang mailabas ang tatlong lalaki na kaklase ni Sakuragi, ay agad naman humingi ng kapatawaran ang manager at maging ang baguhang waitress. Hindi naman ito pinahaba pa ni Sakuragi, bagkus ay agad nitong pinapaalis. Naupo naman sa kaharap na upuan si Butler Lee. Tinitingnan nito si Sakuragi. Sir, sino iyong mga iyon? Tanong ni Lee kay Sakuragi. Mga kaklase ko iyon. Tinaguri ang bully sa school. Ako ang napagdidiskistahan dahil akala nila hindi ko sila papatulan. Saad ni Sakuragi, tumango-tango naman si Lee sa sinabi ni Sakuragi. Bukas may pasok na kayo. Baka lalo kanilang pagtripan. Nag-aalalang saad ni Lee dito, subalit nahihiling na lamang si Sakuragi. As if naman na magpapabuli ako. Tahimik lang ako sa school, pero hindi ibig sabihin nun hahayaan ko silang gawin ang gusto nila sa akin. Oh, by the way, wag na sanang makakarating pa ito kay Lolo. Baka mag-aalala na naman iyon sa akin. Tumango si Lee at hindi na lang nagsalita pa. Ngunit hindi maalis ang pag-aalala ni Lee para sa amo nito.
Sa labis na kagustuhan nitong itago ang totoong identity sa lahat, ay kinakabahala niya ang nalaman ng tatlo kanina. Sir, hindi po ba makakalabas ang mga nalaman ng tatlong nakausap nyo kanina? Iyong nangyari dito. Ikinakabahala ko lang na baka bigla nilang sabihin iyong nangyari. Itinigil ni Sakuragi ang pagtitig sa cellphone bago umiling kay Lee. Hindi ako natatakot sa kung anumang balak ng tatlo sa akin. Kahit pa siguro sabihin nila iyon. Pero kilala ko ang mga katulad nila. Ayaw na ayaw nilang nalalamangan, kaya mas ikakabuting itatago nila iyon at kapalit nun lulubayan na nila ako. Saad ni Sakuragi, nalinawan man ang pag-aalala ni Lee sa sinabi ni Sakuragi, ay pinagsawalang bahala niya na lamang iyon. Kahit naman siguro malaman ng lahat na apo ni Don Fermin si Sakuragi, wala naman sila magagawa dahil iyon naman talaga ang totoo. Ang kaso, kilala si Don Fermin sa Osaka na pinakamayamang negosyante at wala sa bali-balitang may anak o apo ito. Iyon ang tudong ipinag-alalahanan ni Lee para sa amo niya. Samantalang, ilang minutong paghihintay, dumating na rin ang kanilang pagkain. Nagsimula na silang kumain na dalawa at panakanakang tumingin si Sakuragi sa cellphone. Napansin niyon ni Butler Lee kaya muli niya itong tinanong-tanong. Sir, may problema ba? Tanong ni Lee kay Sakuragi. Tiningnan siya ni Sakuragi bago muling ibinalik ang tingin sa cellphone nito. Bumuntong hininga ng malalim si Sakuragi bago itinaas ang phone screen para ipakita ni Sakuragi kay Lee ang tinitingnan niya kanina pa. Kakasend lamang ng kaibigan ko mula sa Kanagawa ang picture ng mag-ina ko. Gustong gusto ko na silang makita at makasama. Bulalas ni Sakuragi. Pinakatitigan ni Lee ang phone bago kinuha ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Sir, pwede ko naman pong alamin kung nasaan ho ngayon si Miss. Sabihin niyo lang po at gagawin ko ang ipinag-uutos niyo. Saad ni Lee kay Sakuragi. Napatigil si Sakuragi sa sinabi nito at pagkaraan ay natahimik ng ilang segundo. Paano kung malaman ni Lolo? Alam niyo naman pong may agreement kaming dalawa na hindi pa ako pwede magpakita kay Aki nang wala pang napapatunayan sa sarili. Napaisip si Lee sa bagay na iyon at pagkaraan ay ngumiti. Sir, nasa buong pamilya nyo ang loyalty ko at ibinibigay na ako ni Don Fermin sa pangangalaga nyo. Kayo na ang bahalang mag-decide kung anong gusto nyong ipagawa sa akin. Hindi ko rin naman ipapaalam kay Don Fermin. Saad ni Lee, natuwa si Sakuragi sa nalaman, ngunit natatakot siya para kay Lee na kapag nalaman nito ng kanyang lolo ay ikakapahamak lamang nito ang pagsunod sa utos niya. Lee, maraming salamat. Magandang alok nga iyang sinasabi mo. Pero madadamay ka sa problema ko. Ayaw ko naman mawala ang tiwala ng lolo ko sa iyo nang dahil lang sa akin. Saad ni Sakuragi kay Lee. Salamat sir. Napakabuti niyong amo. Kung tutuusin po, wala naman po talaga kami pagpipilian kundi ang sumunod sa kahit na anong iutos nyo dahil nagtatrabaho ako sa inyo. Pero sa tuwing ipinapaalala nyo iyong halaga ko bilang servant nyo, mas lumalaki ang respeto ko para sa inyo. Hayaan nyo sir, ako na po ang bahala kay Miss Aki. Aalamin ko ang lahat tungkol sa kanya nang hindi sa inyo sinasabi para kahit papaano hindi po tayong dalawa nagkasala kay Don Fermin. Nanlaki ang mata ni Sakuragi sa sinabi nito at the same time ay natawa din. Maraming salamat po. Kahit sa ganung paraan, at least alam ko na safe ang anak ko dahil may nagbabantay sa kanya. Ganun na lang ho ang gawin nyo. Maganda ho sana kung mag-hire kayo ng mga magbabantay sa kanya para mas maprotektahan siya kahit nasa malayo. Suggestion ni Sakuragi kay Lee. Sige sir, noted. May kilala naman ako na makakatulong sa atin sa paghahanap ng tauhan mula sa embassy. Magagaling din sa larangan ng pakikipaglaban.
Tumango si Sakuragi at naging panatag na sa sinabi ni Lee sa kanya. Sige po, kayo na ang bahala. Sige, ubusin na natin ang pagkain bago tayo umuwi. Bukas may pasok pa ako. Anas ni Sakuragi sa kanyang kasama. Samantalang sa Kanagawa, naglalakad na pauwi si Rukawa mula sa eskol ng Hokkaido. Routine niya na ang pumapasok at umuwi ng mag-isa at sobrang naboboard siya. Kapag ganon, minsan niya rin naman nakikita ang mga kaibigan ni Sakuragi. Kaya doon lamang nagkakaroon ng time si Rukawa para sa sarili niya. Ano nga kaya ang sasabihin ni Rukawa sa mga kaibigan ni Sakuragi na nakita niya ito sa isang mall? Kaya ito ang dapat nating aabangan.